Wala kang kwenta. Amoy sibuyas at mantika ka lang. Bulyaw ni Marcus habang walang hiyang nakayakap sa kabit niya sa sarili naming kama. Sa kamay ko, hawak ko ang positive pregnancy test at resibo ng ospital ng nanay kong ninakawan niya ng pondo. Habang itinataboy nila ako sa gitna ng malakas na ulan, isang matipunong kamay ang nag-abot ng payong. Mula sa pagiging basahan, babangon ako bilang reyna. Handa na ba silang matikman ang bagsik ng aking tagumpay? Wala kang kwenta, Clarice. Isang pabigat na amoy sibuyas at mantika. Ang bulyaw na yon ni Marcus ay tila isang malupit na hagupit na bumasag sa katahimikan ng kanilang silid. Nakatayo si Clarice sa may pintuan, nanginginig ang mga daliri habang mahigpit na hawak ang isang maliit na plastik na may 2 pulang guhit. Isang balitang 5 taon nilang hinintay. Sa kabilang dako ng kama, hindi man lang nag-abalang magkumot si Marcus habang katabi ang isang babaeng alam ni Clarice na si Nicole, ang sekretarya nito na matagal na niyang pinaghihinalaan. Sariwa pa sa balat ni Clarice ang init ng plansa na ginamit niya kanina para ihanda ang mga polo ni Marcus. Tinitiyak na walang kahit isang lukot ang suot ng asawa bago ito pumasok sa opisina. Ang bawat tahi ng damit na yon ay katumbas ng pagmamahal at pagtitipid na ginawa niya sa loob ng maraming taon. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagsisikap na yon ay tila naging basahan na tinapakan at idiniin sa putikan. Nararamdaman ni Clarice ang unti-unting pagpanaw ng kanyang hininga. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila nilalamon ng apoy. At ang kanyang mga tuhod ay nagsisimulang manginig. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga paa. Tanging ang mabilis at masakit na kabog ng kanyang puso ang naririnig niya sa loob ng kanyang bungo. Ang maliit na pregnancy test na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at lumapat sa sahig nang walang kalatog-latog. Ngunit sa pandinig ni Clarice, ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang malakas na pagsabog. Marcus, ano ito? Paano mo nagawa ito sa akin? At ang pera? Ang pera para sa operasyon ni nanay? Bakit wala na sa account? Ang boses ni Clarice ay halos isang bulong na lamang, basag at puno ng pait. Tumayo si Marcus mula sa kama. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Clarice at dinuro ito sa muka. Pera? Ginamit ko na ang perang iyon para sa down payment ng bagong kotse ni Nicole. Mas kailangan niya iyon kaysa sa nanay mong malapit na ring mamatay. At huwag kang mag-inarte, Clarice. 5 taon kitang binuhay, pero wala kang naibigay sa akin, kundi ang bahay na amoy ginisang bawang at ang mukha mong palaging mukhang pagod. Isang matunog na tawa ang kumawala kay Nicole na nakahilig pa rin sa headboard ng kama. Pinapanood ang bawat sandali ng pagkadurog ni Clarice na parang isang palabas sa telebisyon. Ang bawat tawa nito ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Clarice, malalim at nagnanaknak. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang biyana ni Clarice, si Doña Lusing. Sa halip na awatin ng anak, isang mapang-aping tingin ang ibinigay nito sa manugang. Huwag mo kaming dramahan, Clarice. Narinig ko ang lahat. Nagnakaw ka raw ng alahas sa kwarto ko? Iyan ba ang igaganti mo sa amin matapos ka naming kupkupin? Hindi po totoo yan, Mama. Alam niyo pong hindi ko magagawa yan. Sigaw ni Clarice habang ang mga luha ay tuluyan nang bumabaha sa kanyang mga pisngi. Layas. Ang malakas na utos ni Marcus ay kasabay ng marahas na paghawak nito sa braso ni Clarice. Kinaladkad niya ang asawa patungo sa hagdanan, pababa sa sala, hanggang sa marating nila ang malaking pinto ng kanilang bahay. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Clarice. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsisimulang bumayo sa lupa, lumilikha ng mga tilamsik na humahalo sa kanyang mga luha. Walang awa siyang itinulak ni Marcus palabas ng gate. Bumagsak si Clarice sa matigas at malamig na semento, ang putikan ay agad na dumungis sa kanyang malinis na bestida. Huwag ka nang babalik dito.
dahil hinding-hindi na kita kailangan. Ang huling mga salita ni Marcos bago nito malakas na isara ang gate. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila hatol ng kamatayan sa 5 taon nilang pagsasama. Naiwang mag-isa si Clarice sa gitna ng dilim at bagsik ng bagyo. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na naninirahan sa kanyang puso. Niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinoprotektahan ang kanyang tiyan mula sa hagupit ng hangin. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga sampal na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatalo. Sa gitna ng hagulgol na hindi marinig dahil sa ingay ng kulog, isang katanungan ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Sa mundong ito na puno ng pagtataksil, may puwang pa ba para sa isang pusong tanging pagmamahal lamang ang alam ibigay? O sadyang itinadhana na siyang mamatay sa gitna ng ulan, kasama ang lahat ng kanyang mga pangarap na naging abo na? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Clarice ay tila mga karayom na nanunuot sa kanyang balat, ngunit ang mas matinding hapdi ay nagmumula sa kanyang puson. Nakahiga siya sa malamig at basang semento. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim habang ang ingay ng paligid ay nagiging malayo at tila isang mahinang ugong na lamang. Sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, naramdaman niya ang ilang pares ng mga kamay na bumuhat sa kanya, kasunod ng mga boses na puno ng pag-aalala. "Diyos ko, si Clarice ito! Tulungan niyo kami!" Ang boses ni Aling Marta, ang matandang kapitbahay na palaging binibigyan ni Clarice ng sobrang ulam. Ang huling bagay na narinig niya bago siya tuluyang lamunin ng kawalan. Nang muling idilat ni Clarice ang kanyang mga mata, ang puting kisame at ang masangsang na amoy ng alkohol ang bumati sa kanya. Natagpuan niya ang sarili sa isang maliit at lumang klinika. Ang bawat hininga niya ay may kasamang kirot, ngunit ang kanyang unang naisip ay ang buhay na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Pumasok ang isang doktor. Ang muka ay seryoso habang tinitignan ang kanyang chart. "Kailangan mong mag-ingat, iha. Masyadong mataas ang stress mo at muntik na tayong mawalan. Pero sa ngayon, ligtas ang bata." Paliwanag ng doktor habang inilalapit ang isang maliit na kagamitan sa tiyan ni Clarice. Isang mahina, ngunit mabilis na ritmo ang pumuno sa silid. Ang tunog ng tibok ng puso ng kanyang sanggol. Sa bawat pintig na yon, tila may isang mainit na daloy ng lakas na dumaan sa buong katawan ni Clarice. Ang kanyang mga luha na kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa, ngayon ay naging luha ng matinding determinasyon. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang kumot. Sa sandaling iyon, ang mahinang babaeng si Clarice ay unti-unting namamatay at isang ina na handang pumatay at mamatay para sa kanyang anak ang isinisilang. Habang ang katahimikan ng klinika ay bumabalot kay Clarice sa isang mamahaling penthouse sa kabilang bahagi ng lungsod, ang halakhak ni Marcos at Nicole ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Nag-uumapaw ang alak sa kanilang mga baso habang pinapanood ang makislap na ilaw ng syudad. "Finally, Marcos, wala na ang pabigat na yon. Ngayon, solo na natin ang lahat," malambing na sabi ni Nicole habang hinahaplos ang pisngi ni Marcos. Tumawa si Marcos, isang tawang walang bahid ng konsensya. "Inabot din ng 5 taon bago ko siya tuluyang napaalis. Isipin mo, sa wakas ay hindi ko na kailangang amuyin ang ginisang bawang sa bawat sulok ng bahay. Cheers para sa ating kalayaan." Ang perang ninakaw niya mula sa pondo ng operasyon ng ina ni Clarice ang siyang pambayad sa luhong tinatamasa nila ngayon. Kinabukasan, lumabas si Clarice sa klinika na ang tanging dala ay ang kanyang basang bestida at ang isang maliit na bag. Tumigil siya sa tapat ng isang sanglaan. Sa kanyang nanginginig na kamay, kinuha niya ang kanyang wedding ring, isang simpleng ginto na sumisimbolo sa 5 taon ng kanyang pagtitiis.
Nang iabot niya ito sa counter, tila binura na rin niya ang lahat ng bakas ni Marcos sa kanyang buhay. Ang maliit na halagang nakuha niya ay hindi sapat para sa kanyang sarili, ngunit sapat na para makabili ng gatas at bitamina para sa sanggol na kanyang dinadala. Nang bumalik siya sa kanyang higaan sa isang maliit na inuupahang kwarto, napansin niya ang isang puting panyo na nakapatong sa kanyang bag. May borda itong inisyal na AM sa gilid, gawa sa mamahaling sinulid. Naalala niya ang isang lalaking may malalim na mga mata na tumulong sa kanya sa klinika noong gabing iyon. Isang estranghero na hindi man lang niya napasalamatan. Kanino ang panyong ito? At bakit tila nag-iwan ito ng kakaibang init sa kanyang palad? Ngunit ang anumang katanungan ay agad na napawi ng tumunog. Ang kanyang lumang telepono. Ang boses sa kabilang linya ay malamig, walang emosyon, at tila nagmula sa kailaliman ng lupa. Ma'am, mula po ito sa ospital. Ipinapaalam lang po namin na pumanaw na ang inyong ina kaninang madaling araw dahil sa komplikasyon. Hindi po natuloy ang kanyang operasyon dahil hindi po nabayaran ang kailangang pondo sa takdang oras. Ang mundo ni Clarice ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyang nadurog. Wala nang luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat hininga niya ngayon ay hindi na para sa pagmamahal, kundi para sa isang hustisyang hindi titigil hanggat hindi nababayaran ang bawat patak ng dugo at luhang inutang sa kanya. Ang bawat dakok ng lupa na dahan-dahang tumatama sa ibabaw ng simpleng kabaong ng kanyang ina ay tila mga huling piraso ng lumang buhay ni Clarice na ibinabaon sa limot. Walang maraming tao, walang marangyang bulaklak, tanging ang malakas na ihip ng hangin at ang tahimik na hikbi ng isang anak na wala ng ibang masasandigan. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakatayo si Clarice, suot ang isang kupas na itim na damit, habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi na nagpapaluha sa kanya. Ito ay naging isang matigas na bato na nakadagan sa kanyang dibdib, nagbibigay sa kanya ng isang uri ng manhid na tapang. Matapos ang libing, hinarap ni Clarice ang realidad ng kanyang buhay. Kailangan niyang kumain, kailangan niyang mabuhay para sa sanggol na tanging kayamanan na lamang niya. Sa gitna ng naglalakihang gusali ng Makati, tumayo siya sa tapat ng nagtataasang pader na gawa sa salamin ng Montemayor Empire. Dito, nag-apply siya para sa pinakamababang posisyon na alam niyang kaya niyang gawin nang walang gaanong katanungan, bilang isang tagapaglinis. Sa loob ng gusali, ang hangin ay malamig at mabango, malayong malayo sa mundong pinanggalingan ni Clarice. Sa tuktok na palapag, ang bilyonaryong si Alexander Montemayor ay kasalukuyang nakikipagbuno sa isang matinding galit. Ang kanyang malalim na boses ay umaalingaw-ngaw sa malawak na boardroom habang tinatanggihan ang bawat pagkaing inihahain ng mga tanyag na chef sa harap niya. Ito ba ang sinasabi ninyong world class? Ang tanong ni Alexander ay puno ng pang-uuyam habang tinitignan ang isang platong puno ng kung ano-anong palamuti, ngunit walang kaluluwa. Masyadong komplikado, masyadong matamis, walang puso. Umalis na kayo sa harap ko. Samantala, sa kusina ng mga empleyado sa ibaba, natagpuan ni Clarice ang sarili na mag-isa matapos ang kanyang shift sa paglilinis. Dahil sa matinding gutom at sa kakaibang pananabik ng isang naglilihi, hindi niya napigilang tignan ang mga tirang sangkap sa mesa, harina, sariwang mantikilya at keso. Sa gitna ng katahimikan ng kusina, nagsimulang kumilos ang mga kamay ni Clarice. Ang bawat pagmamasa niya sa harina ay tila isang paraan ng paglalabas ng lahat ng sama ng loob na nakaimbak sa kanyang puso.
Ang init ng oven ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng panandaliang ginhawa mula sa malamig na mundong kanyang ginagalawan. Nagluto siya ng ensaymada, ang paboritong tinapay ng kanyang ina. Ang bango ng natutunaw na mantikilya at ang tamis ng asukal ay unti-unting pumuno sa buong palapag. Hindi na malaya ni Clarice na ang amoy na yon ay umabot hanggang sa hallway kung saan naglalakad si Alexander na balak sanang bumaba upang humingi ng kape dahil sa sobrang pagod. Pumasok si Alexander sa kusina at nakita ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng janitress, may kaunting harina sa pisngi at tila nakatulala habang hinihintay ang niluluto. Agad na kinabahan si Clarice nang makita ang makapangyarihang lalaki. Ngunit bago pa siya makahingi ng paumanhin, kinuha na ni Alexander ang isang mainit na ensaymada na kapapalabas pa lamang sa oven. Sa unang kagat, ang matigas na anyo ni Alexander ay tila natunaw. Ang lasa ng tinapay ay hindi lamang basta masarap. Ito ay pamilyar. Ito ay lasa ng pag-aaruga, ng katapatan, at ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan sa gitna ng kanyang kayamanan. Pumikit siya, ninanamnam ang lambot ng masa na tila humihilom sa kanyang sariling mga sugat. Sino ang nag-utos sa iyong magluto nito? Ang tanong ni Alexander ay wala ng halong galit, kundi isang malalim na kuryosidad. Pasensya na po, sir. Nagutom lang po ako at gagamitin ko na lang po ang sahod ko para bayaran ang mga sangkap. Sagot ni Clarice habang nakayuko. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok dahil sa kaba. Tinitigan siya ni Alexander ng matagal, mula sa kanyang maduming uniforme hanggang sa kanyang mga mata na puno ng pagod, ngunit may matibay na ningning. Mula bukas, hindi mo na kailangang humawak ng walis. Magluluto ka sa test kitchen ko. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya ng mga kamay na ito. Isang manipis na sinag ng pag-asa ang gumuhit sa mukha ni Clarice. Isang pagkakataon, isang pintong bumukas sa gitna ng saradong mundo. Ngunit ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang. Paglabas niya ng gusali ng hapon na yon, isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng isang marangyang restaurant sa tapat. Nakita niya si Marcos na inaalalayan si Nicole, kapwa nakasuot ng mamahaling damit, at tumatawa ng malakas habang papasok sa gusali. Sa isang iglap, ang mata ni Marcos ay dumako sa kinalalagyan ni Clarice. Ang mapang-uyam na ngiti sa labi ng dating asawa ay tila isang lason na muling sumabog sa hangin. Tila sinasabi ng tingin na iyon na kahit anong gawin ni Clarice, mananatili siyang nasa ilalim habang sila ni Nicole ay nagpapakasasa sa perang dapat ay sa kanyang ina at anak. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng marangyang sasakyan ni Marcos sa tapat ng gusali ay tila isang sadistang pagpapakita ng kapangyarihan. Habang naglalakad si Clarice palabas, sadyang pinabilis ni Marcos ang pagpapatakbo sa isang malaking lubak na puno ng maruming tubig-ulan. Ang tilamsik ng putik ay tumama sa malinis na uniforme ni Clarice, dumaos-dos sa kanyang mukha, at nag-iwan ng malansang amoy na tila nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Narinig ni Clarice ang mapang-uyam na halakhak ni Nicole mula sa loob ng sasakyan bago ito humarurot palayo. Nanatiling nakatayo si Clarice, hindi gumagalaw, habang ang maruming tubig ay pumapatak mula sa dulo ng kanyang buhok. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na apoy ng determinasyon ang nag-alab sa kanyang dibdib. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tinalikuran ang usok ng kotse ni Marcos at muling pumasok sa loob ng Montemayor Empire. Sa loob ng kanyang pribadong opisina, pinanood ni Alexander ang buong eksena mula sa malawak na bintanang salamin. Nang pumasok si Clarice sa test kitchen upang linisin ang kanyang sarili, naroon na si Alexander, nakasandal sa pader at may hawak na isang makapal na folder. Hindi siya nag-abot ng tissue at hindi rin siya nagtanong kung ayos lang ba ang babae. Sa halip,
Inilapag niya ang isang fountain pen sa ibabaw ng stainless steel na mesa. Pirmahan mo ito, Clarice. Ang utos ni Alexander. Ang kanyang tinig ay seryoso at walang halong pag-aalinlangan. Ito ang kontrata para sa iyong pagsasanay at pagbuo ng sarili mong mga recipe. Ngunit bago mo hawakan ang panulat na yan, kailangang malinaw sa iyo ang isang bagay. Hindi ako narito para maging tagapagligtas mo. Hindi kita bibigyan ng limos at hindi ko pupunasan ang mga luha mo sa bawat oras na saktan ka ng mundong ito. Tumitig si Alexander sa mga mata ni Clarice, tila binabasa ang bawat sugat na naroon. Bibigyan kita ng pagkakataon, bibigyan kita ng pwesto, at bibigyan kita ng sandata. Pero ikaw ang kailangang humawak nito. Ikaw ang kailangang bumangon mula sa putik na yan at patunayan na mas mahalaga ang talento mo kaysa sa sakit na ibinigay nila sa'yo. Handa ka na bang iligtas ang sarili mo? Walang pag-aalinlangang kinuha ni Clarice ang panulat. Ang kanyang pirma sa papel ay hindi lamang basta tinta. Ito ang kanyang unang hakbang patungo sa paglaya. Sa mga sumunod na oras, tila naging ibang tao si Clarice. Nilunok niya ang bawat hapdi ng kanyang nakaraan at ibinuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa pag-aaral ng mga bagong teknik sa pagluluto sa ilalim ng matalas na paningin ni Alexander. Nang sumapit ang gabi, bumalik si Clarice sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Inilabas niya ang kanyang unang lingguhang allowance mula sa bagong trabaho, isang manipis na bundle ng mga papel na pera. Maingat niya itong binilang. Ang bawat piraso ay tila ginto sa kanyang paningin. Ipinasok niya ang pera sa ilalim ng kanyang unan. Saka dahan-dahang hinaplos ang kanyang lumalaking tiyan. Anak, nakikita mo ba? Hindi na tayo hihingi ng kahit ano sa kanila. Ang bulong ni Clarice sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. Magiging sapat tayo. Magiging malakas tayo. Ngunit sa labas ng gusali, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, isang misteryosong lalaki ang tahimik na nakatayo. May hawak siyang kamera at palihim na kinukunan ng larawan ang bawat paglabas at pagpasok ni Clarice sa Montemayor Empire. Sino ang nag-utos sa kanya? At ano ang balak nilang gawin sa mga impormasyong kanilang nakakalap? Kinaumagahan, habang abala si Clarice sa paghahanda ng mga bagong sangkap sa lobby ng kumpanya, isang pamilyar at matinis na tunog ng mga takong ang umaling-awngaw sa makinis na sahig. Ang bawat hakbang ay tila isang babala, isang tunog na nagpapatayo sa balahibo ni Clarice. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling terno, may dalang Hermes na bag at isang mukhang puno ng kayabangan. Si Doña Lusing. Ang kanyang dating biyenan ay narito. Diretsong naglalakad patungo sa opisina ng mga investor at ang daan nito ay dadaan mismo sa pwesto kung saan nagtatrabaho si Clarice. Ang bawat tunog ng takong ng matanda ay tila isang paalala ng bawat pang-aalipusta at bawat sampal na tinanggap ni Clarice sa loob ng 5 taon. Ang bawat hakbang ni Doña Lusing ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa dibdib ni Clarice nang huminto ang matanda sa tapat ng maliit na counter kung saan nag-aayos si Clarice ng mga bagong gawang pastry. Ang hangin ay biglang naging mabigat at puno ng pang-uuyam. Tumingin si Doña Lusing mula ulo hanggang paa kay Clarice, isang tingin na tila tinitignan. Ang isang basurang hindi nararapat sa loob ng makintab na gusaling iyon. Diyos ko! Akala ko ba ay nilinis na ang gusaling ito? Bakit may naligaw na basura rito sa lobby? Ang boses ni Doña Lusing ay sadyang malakas. Sapat upang lumingon ang ilang mga empleyado at bisita na naglalakad sa paligid. Kaya pala pamilyar ang amoy ng ginisang bawang at pawis. Nandito ka lang pala, Clarice. Ano ito? Hanggang dito ba ay nagkakalat ka ng kahirapan mo? Huminga ng malalim si Clarice, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng tawad sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Tumingin siya
Nang diretso sa mga mata ng dating biyenan, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang baluktutin. Nagtatrabaho ako rito ng marangal, Doña Lusing. Ang paggawa ng tinapay ay hindi nakakahiya. Ang mas nakakahiya po ay ang pumasok sa pamamahay ng ibang tao at mag-ingay ng walang dahilan, lalo na sa isang lugar na hindi naman pag-aari ng inyong pamilya. Ang sagot ni Clarice. Nagulantang ang matanda. Hindi siya sanay na sinasagot ng babaeng dati niyang turing na katulong. Itinaas ni Doña Lusing ang kanyang kamay na tila sasampalin si Clarice, ngunit bago pa man ito dumapo, isang boses na kasing lamig ng yelo ang pumutol sa tensyon. May problema ba rito? Mula sa itaas ng hagdanan, nakatayo si Alexander Montemayor. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Doña Lusing. Kanina pa siya nakamasid sa anino, pinapanood kung paano itatayo ni Clarice ang kanyang sarili. Kahit na gusto niyang makialam, hinayaan niya ang babae dahil alam niyang ito ang kailangan nito upang tuluyang mabuo ang kanyang pagkatao. Agad na nagbago ang anyo ni Doña Lusing. Mula sa pagiging isang mapang-aping matanda, naging isa siyang maamong tupa sa harap ng makapangyarihang bilyonaryo. Wala po, Mr. Montemayor. Napansin ko lang po ang inyong empleyado. Pasensya na po sa abala. Mabilis na tumalikod ang matanda. Ang kanyang mga takong ay mabilis na tumunog palayo, habang ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at hiya. Nang matapos ang mahabang araw, nararamdaman ni Clarice ang matinding pagod na tila dumudurog sa kanyang bawat buto. Ang pagmamasa ng harina sa loob ng 8 oras habang dinadala ang lumalaking bata sa kanyang sinapupunan ay nag-iwan ng matinding kirot sa kanyang likod at mga braso. Pag-uwi sa kanyang maliit na kwarto, napaupo siya sa gilid ng kama. Hinihilot ang kanyang namamagang mga binti habang ang mga luha ng pagod ay unti-unting pumapatak. Isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Nang buksan niya ito, nagulat siya nang makita si Alexander. Wala itong suot na Amerikana at ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang siko. May hawak siyang isang maliit na garapon ng mamahaling ointment. Huwag mong isiping ginagawa ko ito dahil naaawa ako sa iyo. Ang panimula ni Alexander. Ang kanyang boses ay nananatiling seryoso, ngunit may kakaibang lambot na hindi niya maikakaila. Inilapag niya ang gamot sa ibabaw ng maliit na mesa. Kailangan ko ang iyong mga kamay na nasa mabuting kondisyon para sa susunod na recipe. Gamitin mo yan bago ka matulog. Tumingin si Clarice sa garapon, saka kay Alexander. Sa gitna ng dilim at pagod, ang presensya ng lalaking ito ay tila isang kumot na nagbibigay ng init sa kanyang nagiginaw na puso. Isang simpleng pasasalamat ang namutawi sa kanyang mga labi. Isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng digmaan ng kanyang buhay. Ngunit sa kabilang bahagi ng lungsod, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Sa opisina ni Marcus, kasalukuyan siyang nakatitig sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay puno ng lito at takot. Napansin niya ang sunod-sunod na paglipat ng malalaking halaga mula sa pondo ng kanilang kumpanya patungo sa isang dummy account na hindi niya kilala. Sa kabilang silid, naririnig niya ang malakas na pakikipag-usap ni Nicole sa telepono tungkol sa isang bagong kondominium na balak nitong bilhin. Isang hinala ang nagsisimulang gumapang sa isipan ni Marcus. Ang taong ipinalit niya kay Clarice ay baka siya ring taong kukuha ng lahat sa kanya. Kinaumagahan, nang balak sanang pumasok ni Clarice sa trabaho, isang puting papel ang nakadikit sa kanyang pinto. Isang eviction notice. Nakasaad doon na kailangan niyang lisanin ang kwarto sa loob ng 24 oras dahil ang buong lote ay binili na ng isang malaking korporasyon upang gawing parking space. Sa dulo ng papel, nakita ni Clarice ang logo na kailanman ay hindi niya malilimutan. Ang kumpanya ni Marcus. Sadyang hinanap at binili ni Marcus ang lupang tinitirikan ng kanyang tinitirhan upang tuluyan siyang ilubog sa putikan. Ngayon,
wala na siyang matuluyan. At sa gitna ng kanyang pagbubuntis, muli siyang itinatapon ng tadhana sa malupit na lansangan. Nakatitig si Clarice sa apat na sulok ng kanyang maliit na silid na ngayon ay wala ng laman kundi ang ilang sako ng kanyang mga gamit at ang bigat ng kanyang kawalan ng katiyakan. Ang bawat tiklop ng kanyang mga damit na inilalagay sa bag ay tila isang pag-amin na muli siyang natalo ng malupit na laro ni Marcos. Sa labas ng bintana, ang langit ay muling nagdidilim. Ang mga ulap ay tila nagtitipon upang saksihan ang isa na namang kabanata ng kanyang pagbagsak. Dahan-dahang lumabas si Clarice sa gusali. Bit-bit ang kanyang mabigat na bag sa isang kamay, habang ang isa ay nakasuporta sa kanyang baywang. Sa tapat ng kalsada, nakita niya ang isang itim na sasakyan na pamilyar sa kanya, ang kotse ni Marcos. Nakababa ng bahagya ang bintana nito at doon ay nakita niya ang mapang-aping ngiti ng kanyang dating asawa. Ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang paghihirap. Ang pagbili sa lupang ito ay hindi isang negosyo para kay Marcos. Ito ay isang laro ng paghihiganti upang patunayan na wala siyang kapangyarihan. Nagsimulang pumatak ang ulan, dahan-dahan sa simula, hanggang sa maging isang malakas na buhos na tila nais siyang lamunin. Nakatayo si Clarice sa gilid ng kalsada, walang masilungan, habang ang tubig ay unti-unti nang bumababad sa kanyang mga gamit. Ang giniginaw niyang katawan ay nagsisimulang manginig, at sa gitna ng ingay ng ulan, tanging ang panalangin para sa kanyang anak ang nagpapanatili sa kanya na nakatayo. Ngunit ang dilim ay biglang naputol ng dalawang maliwanag na ilaw mula sa isang paparating na sasakyan. Isang pilak na SUV ang huminto sa kanyang tapat. At bago pa man siya makakilos, isang malaking payong ang bumukas sa itaas ng kanyang ulo. "Sumakay ka na, Clarice." Ang boses ni Alexander ay seryoso, walang halong pag-aalinlangan. Hindi niya hinintay ang sagot ng babae. Kinuha niya ang mabigat na bag mula sa kamay ni Clarice at inilagay ito sa compartment ng sasakyan. Inalalayan niya si Clarice na pumasok sa loob, kung saan ang init ng heater ay agad na yumakap sa giniginaw nitong katawan. "Hindi ka pwedeng magkasakit," ang tanging sabi ni Alexander habang sinisimulang patakbuhin ang sasakyan. "May negosyo pa tayong palalaguin at kailangan ko ang aking baker na nasa mabuting kalusugan." Dinala ni Alexander si Clarice sa isang mataas na condominium sa gitna ng syudad. Pumasok sila sa isang unit na malawak, malinis at puno ng katahimikan. Ang bawat kagamitan ay moderno, ngunit may init na hindi katulad ng malamig na mansyon ni Marcos. "Dito ka muna mananatili," paliwanag ni Alexander habang inilalapag ang mga gamit ni Clarice sa isang silid. "Ligtas ka rito. Walang makakapasok na hindi ko pinapayagan. May pagkain sa kusina at may malinis na gamit sa banyo." Tumingin si Clarice kay Alexander. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng mga salita. Sa gitna ng bagyo, ang lalaking ito ay muling naging kanyang kanlungan. Nang mapansin ni Alexander na nanginginig pa rin ang balikat ni Clarice, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang sariling makapal na coat at isinuot ito sa balikat ng babae. Ang amoy ng pabango ni Alexander, amoy ng kahoy at sariwang hangin, ay tila nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa isipan ni Clarice. "Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa labas," ang mahinang sabi ni Alexander bago siya tumalikod upang umalis. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng kanyang opisina, hindi mapakali si Marcos. Nakatitig siya sa mga record ng kumpanya. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumatama sa mesa. Isang malaking halaga ang muling nawala. At sa pagkakataong ito, hindi ito maipaliwanag ng kanyang accountant. Napansin din niya na ang mga mamahaling gamit ni Nicole ay dumarami, habang ang mga utang ng kumpanya ay unti-unti nang sumasakal sa kanilang operasyon. Isang pakiramdam ng pagkatalo ang nagsisimulang gumapang sa kanya.
Isang kabalintunaan dahil kailan lang ay ipinagdiriwang niya ang pagpapaalis kay Clarice. Habang naglalakad si Clarice sa loob ng kanyang bagong pansamantalang tahanan upang kumuha ng tubig, napansin niya ang isang pinto sa dulo ng hallway. Ito ay yari sa madilim na kahoy at may malaking kandado. Tila may kakaibang bigat ang hanging nanggagaling sa silid na yon, isang lihim na tila itinatago ni Alexander mula sa buong mundo. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Clarice habang pinagmamasdan ang kandado. Ano ang itinatago ng lalaking nagligtas sa kanya? At handa ba siyang harapin ang katotohanan kung sakaling bumukas ang pintong yon? Ang bango ng mainit na tinapay na nagmumula sa hurno ay tila isang matamis na awit ng tagumpay para kay Clarice. Sa loob ng ilang buwan, ang maliit na pwestong ibinigay ni Alexander ay unti-unting naging bukambibig sa buong lungsod. Ang Liwanag Bakery ay hindi lamang naging tanyag dahil sa sarap ng mga pastry nito, kundi dahil sa kwento ng pag-asa na dala ng bawat kagat. Ang mga tao ay pumipila mula umaga hanggang gabi at ang pangalan ni Clarice ay nagsisimula ng kumislap sa mundo ng negosyo. Habang umaakyat ang bituin ni Clarice, ang langit naman sa mansyon ni Marcus ay unti-unting nagiging abo. Sa loob ng marangyang sala, ang dating katahimikan ay napalitan ng bulyawan at pagdadabog. Ano ba, Marcus? Bakit kailangang bawasan ang credit card limit ko? May bibilhin akong bagong bag para sa party bukas. Ang boses ni Nicole ay matinis at puno ng reklamo, habang iwinawagayway ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling alahas. Nicole, intindihin mo naman ang sitwasyon. Nagkakaproblema ang kumpanya. Maraming investor ang biglang bumabawi ng pondo. Ang sagot ni Marcus, ang kanyang mukha ay halatang puyat at puno ng stress. Ang kanyang dating makinis na anyo ay napalitan ng isang lalaking tila pasan ang buong mundo. Sa sulok ng sala, nakaupo si Doña Lusing sa kanyang wheelchair. Ang matandang dati ay reyna ng bahay, ngayon ay tila anino na lamang na hindi pinapansin. Nang humingi siya ng tubig, padabog na inilapag ni Nicole ang isang baso na may lamang tubig na kanina pa nakatiwangwang at may kasama pang dumi. Uminom ka na dyan, matanda ka na naman, huwag ka nang mapili. Ang malamig na sabi ni Nicole bago muling hinarap si Marcus upang makipagtalo. Isang tahimik na luha ang gumulong sa pisngi ni Doña Lusing. Isang huli at masakit na pagsisisi sa pagpili sa isang mapanirang babae kaysa sa tapat na si Clarice. Sa kabilang banda, isang masayang gabi ang naghihintay kay Clarice. Matapos matanggap ang kanyang unang malaking kita, inimbitahan niya si Alexander para sa isang simpleng selebrasyon. Ngunit sa halip na sa isang mamahaling restaurant, dinala niya ang bilyonaryo sa isang gilid ng kalsada kung saan nakaparada ang isang tusok-tusok cart. Dito, sigurado ka ba, Clarice? Ang tanong ni Alexander. Ang kanyang kilay ay nakataas, habang tinitignan ang usok ng nagpipritong fishball at kwek-kwek. Ang kanyang mamahaling suit ay tila hindi nababagay sa maduming bangketa, ngunit wala siyang magawa, kundi sumunod sa nakangiting babae. Ito ang paborito ko noong bata pa ako, sir. Mas masarap ito kaysa sa anumang steak na nakain mo. Ang biro ni Clarice habang inaabutan si Alexander ng isang baso ng palamig at isang stick ng fishball. Nang kagatin ni Alexander ang pagkain, isang kakaibang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa gitna ng ingay ng kalsada at usok ng mga sasakyan, nakita ni Clarice ang isang bagay na bihirang ipakita ng kanyang boss, isang tunay at malawak na ngiti. Ang kanyang malamig na anyo ay tila natunaw. At sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryong si Alexander Montemayor, kundi isang lalaking nag-e-enjoy sa simpleng kumpanya ng isang babae. Hindi ka nagkamali, Clarice, masarap nga. Ang mahinang sabi ni Alexander habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Clarice. Napansin ni Alexander na may kaunting sauce na naiwan sa gilid ng labi ni Clarice. Hindi siya nag-isip ng 2 beses.
Kumuha siya ng tissue at dahan-dahang pinunasan ang labi ng babae. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ni Clarice, isang haplos na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang distansya sa pagitan nila ay naglaho at sa loob ng ilang segundo, tanging ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang naririnig sa gitna ng ingay ng syudad. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Habang naglalakad pabalik sa sasakyan, biglang nakaramdam si Clarice ng matinding hilo. Ang paligid ay nagsimulang umikot at ang bawat ingay ay tila naging isang malakas na ugong sa loob ng kanyang tenga. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang ang isang matalim na kirot ay muling gumuhit sa kanyang puson. "Clarice, anong nangyayari?" Ang boses ni Alexander ay puno ng takot. Bago pa makasagot si Clarice, ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang basket ng mga tinapay na dala niya ay nahulog sa sahig. Ang mga plastik ay pumutok at ang mga tinapay ay nagkalat sa maruming semento. Dahan-dahang bumagsak si Clarice at ang huling nakita niya bago ang lahat ay naging dilim ay ang isang maliit na patak ng sariwang dugo na dahan-dahang humahalo sa putik sa kanyang paanan. Ang bawat hakbang ng mga nurse sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabilis na karera laban sa oras. Sa loob ng puting silid, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Clarice at ang mahinang tunog ng oxygen monitor. Sa labas ng pinto, ang bilyonaryong si Alexander Montemayor na laging kontrolado, ang lahat ay tila isang leon na hindi mapakali. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko at ang kanyang mamahaling sapatos ay paulit-ulit na humahampas sa makinis na sahig. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, lumabas ang doktor na may bahid ng pagod, ngunit may maliit na ngiti sa mga labi. Sa loob, dahan-dahang idinilat ni Clarice ang kanyang mga mata at natagpuan ang isang maliit, kulubot, at napakagandang sanggol na nakabalot sa kulay rosas na kumot. "Lumi," ang mahinang bulong ni Clarice. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal na tila isang dalisay na panalangin. "Ang aking liwanag." Sa sandaling iyon, habang hawak ang kanyang anak, naramdaman ni Clarice ang isang kakaibang pagbabago sa kanyang pagkatao. Ang bawat takot at bawat sugat na iniwan ni Marcus ay tila naglaho, napalitan ng isang bakal na paninindigan. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Siya na ang reynang handang magtayo ng kaharian para sa kanyang anak. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na pag-ihip ng hangin. Ang panahon ay naging katuwang ni Clarice sa kanyang pagbabago. Hindi na makikilala ang babaeng dati ay nakayuko at amoy kinisang bawang. Ngayon, sa harap ng salamin, isang elegante at matapang na babae ang nakatitig pabalik. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Ang kanyang mga mata ay puno ng talino at awtoridad. At ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng isang tagumpay na pinatigas ng paghihirap. Ang Liwanag Bakery ay naging isang imperyo na at si Clarice ang kinikilalang reyna nito. Sa loob ng kanyang malawak na opisina, pumasok si Alexander Bitbit ang isang tawa-tawang si Lumi. Isang napakagandang tanawin ang makita ang isang makapangyarihang lalaki na nakikipaglaro sa isang batang hindi niya kadugo. Tila ba ito ang pinakamahalagang misyon sa kanyang buhay? Isang matinding kilig ang gumuhit sa puso ni Clarice nang makita ang pagmamahal sa mga mata ni Alexander habang hinahalikan nito ang noo ng bata. "Handa ka na ba para sa business gala mamaya?" Ang tanong ni Alexander habang ibinibigay si Lumi sa yaya. Ang kanyang tingin kay Clarice ay puno ng paghanga na tila ba nakikita niya ang isang diamanteng nagniningning pagkatapos ng matinding pagpiga. "Handa na ako, Alexander. Higit pa sa handa." Ang sagot ni Clarice. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Bago sila umalis, napansin ni Clarice ang isang malaking bouquet ng mga pulang rosas sa labas ng kanyang pinto.
walang pangalan. Tanging isang maliit na card na may nakasulat na, "Sana ay mapatawad mo ako." Agad na kinuha ni Alexander ang mga bulaklak at itinapon ang mga ito sa basurahan nang walang kahit isang salita. Alam nila kung kanino galing ang mga iyon. 1 taon na ang nakalipas, ngunit ang multo ni Marcus ay tila pilit pa ring humahabol sa anino ng kanilang tagumpay. Sa kabilang panig ng lungsod, abala si Marcus sa pag-aayos ng kanyang lumang suit na tila ba ito ang huling pagkakataon na maipakita niyang mayaman pa rin siya. Si Nicole naman ay balisa. Pilit na tinatago ang mga pasa sa kanyang braso mula sa huling pag-aaway nila ni Marcus dahil sa pera. Pareho silang umaasa na sa darating na gala, makakahanap sila ng bagong investor na sasagip sa kanilang bumabagsak na kumpanya. Ngunit hindi nila alam na ang gabi na inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay siya ring gabi na tuluyan silang haharap sa kanilang pinakakinakatakutang katotohanan. Isang imbitasyon ang nakapatong sa mesa ni Marcus, may gintong tatak ng Montemayor Empire, at sa ilalim nito ay ang pangalan ng espesyal na panauhin na magbabago sa kanilang tadhana habang buhay. Ang bawat segundo ng pag-ikot ng orasan ay tila isang countdown patungo sa isang malaking pagsabog. Ang entablado ay nakahanda na, ang mga ilaw ay nakatutok na, at ang reynang dati ay itinapon sa putikan ay handa ng maglakad sa pulang karpet upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang mga kislap ng kamera at ang ingay ng mga mamamahayag ay tila isang naglalagablab na apoy sa harap ng marangyang hotel kung saan gaganapin ang pinakamalaking business gala ng taon. Sa gitna ng karamihan, bumaba mula sa isang lumang kotse sina Marcus at Nicole. Pilit ang kanilang mga ngiti habang kumakaway sa paligid, kahit na ang suot na suit ni Marcus ay medyo maluwag na sa kanya dahil sa pangangayayat. At ang gown ni Nicole ay halatang isang luma at nirentahang modelo lamang. Siguraduhin mong makakausap natin ang mga Montemayor, Marcus. Ang bulong ni Nicole, ang kanyang boses ay puno ng kaba at pagmamadali. Ito na lang ang huling barahan natin para hindi tayo tuluyang mabaon sa utang. Ngunit ang pansin ng lahat ay biglang nalipat ng isang pilak na limousine ang dahan-dahang huminto sa tapat ng red carpet. Ang tunog ng pinto na bumubukas ay tila hudyat ng pagdating ng isang reyna. Unang bumaba si Alexander Montemayor, mukhang mas makapangyarihan sa kanyang itim na tuxedo, at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay sa loob ng sasakyan. Nang lumabas si Clarice, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Marcus. Suot ang isang mahabang emerald green na gown na bumabalot sa kanyang magandang pangangatawan. Si Clarice ay naglalakad nang may tiwala sa sarili na tila ba ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nagniningning. Ang bawat tunog ng kanyang mamahaling takong sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na pagtibok ng puso, nagbibigay ng awtoridad sa kanyang bawat hakbang. "Clarice?" Ang bulong ni Marcus ay halos hindi marinig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa babaeng dati niyang tinawag na amoy sibuyas at mantika. Ang kanyang panga ay tila malalaglag sa sahig habang pinagmamasdan ang lalong gumandang mukha ng kanyang dating asawa. Hindi lumayo ang tingin ni Clarice. Nang magtama ang kanilang mga mata, sinalubong niya ito ng isang malamig at matapang na titig. Isang titig na hindi na humihingi ng awa, kundi nagpapakita ng kanyang pagiging reyna. Dahil sa matinding inggit na nararamdaman, hindi nakapagpigil si Nicole. Kumuha siya ng isang baso ng pulang alak mula sa dumaang waiter at sadyang lumapit kay Clarice, balak itong itapon sa kanyang mamahaling gown. Ngunit bago pa man tumagilid ang baso, mabilis na nahawakan ni Clarice ang pulso ni Nicole. Ang pagkakahawak ni Clarice ay mahigpit, sapat upang mapatigil ang hininga ng kabilang babae. Kinuha ni Clarice ang baso mula sa nanginginig na kamay ni Nicole at dahan-dahang inilapag ito sa mesa. "Mag-ingat ka, Nicole. Ang mga mantsa ng alak ay madaling labhan, pero ang dumi ng pagkatao, kahit anong gawin mo, ay hinding-hindi na matatanggal."
Lumingon si Clarice kay Marcus. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang matalim na balisong. Ang murang damit, Marcus. Kahit anong ingat mo ay madaling mapunit. Parang ang relasyon ninyo, walang pundasyon, puro kasinungalingan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanilang apat. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang inilagay ni Alexander ang kanyang kamay sa bewang ni Clarice, isang protektadong kilos na nagsasabing handa siyang panindigan ang babaeng ito laban sa sinuman. Ang init ng palad ni Alexander sa kanyang likod ay tila nagbigay kay Clarice ng karagdagang lakas upang harapin ang kanyang nakaraan ng walang takot. Bago sila tuluyang pumasok sa ballroom, lumapit ang sekretarya ni Alexander kay Marcus at may iniabot na isang makapal na folder. Mula po ito kay Mr. Montemayor, isang formal na abiso para sa inyong kumpanya. Nang buksan ni Marcus ang folder sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng lobby, ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang bawat pahina. Ang kumpanya niya, ang tanging bagay na itinira niya para sa sarili, ay kasalukuyan ng isinasa ilalim sa isang hostile takeover ng Montemayor Empire sa utos ni Clarice. Pag-uwi nila ng gabing iyon, ang katahimikan ng mansyon ni Marcus ay nabasag ng isang malakas at marahas na tunog. Ang palad ni Marcus ay mabilis na tumama sa pisngi ni Nicole, isang sampal na bunga ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Nalaman ni Marcus mula sa dokumento na si Nicole ang palihim na naglilipat ng pondo ng kumpanya sa sarili nitong account sa loob ng mahabang panahon. Ang bawat sigaw at bawat luha sa loob ng bahay na yon ay tila isang malupit na eko ng bawat sakit na naranasan ni Clarice noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bagyo ay hindi na nasa labas ng pinto. Ang bagyo ay nasa loob na mismo ng kanilang tahanan at wala ng payong na makakapagligtas sa kanila. Ang bawat kalatis ng mga mamahaling alahas na isinisilid ni Nicole sa kanyang bag ay tila isang mabilis na tibok ng kaba sa kanyang dibdib. Habang ang gabi ay malalim na, ang katahimikan ng mansyon ay nababalot ng isang nakakasakal na tensyon. Alam ni Nicole na wala ng urong ang galit ni Marcus, at bago pa man siya tuluyang maabutan ng mga awtoridad dahil sa ginawa niyang pagnanakaw sa kumpanya, kailangan na niyang tumakas dala ang anumang kayamanan na maaari niyang makuha. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Doña Lusing. Ang matanda ay kasalukuyang natutulog. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang huni dahil sa katandaan at sakit. Maingat na binuksan ni Nicole ang jewelry box sa ibabaw ng tokador. Ang kislap ng mga diamante at ginto ay tila mga mata ng tukso sa gitna ng dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamadali, isang matigas na hawak ang pumigil sa kanyang pulso. Nagising si Doña Lusing. Ang kanyang mga mata, bagaman malabo na, ay puno ng gulat at puot nang makita ang balak ng kanyang paboritong manugang. Magnanakaw! Marcus! Tulong! Ang mahinang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Sa takot na magising ang buong bahay, isang marahas na tulak ang ginawa ni Nicole. Hindi na niya naisip ang kahinaan ng matanda. Ang katawan ni Doña Lusing ay tumama sa gilid ng kama bago ito tuluyang gumulong patungo sa bukana ng hagdanan. Ang tunog ng bawat pagtama ng katawan ng matanda sa matigas na kahoy ng baitang ay tila isang nakakangilong ritmo ng karma na bumubulusok pababa. Nang tumigil ang paggalaw, ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Nakadapa si Doña Lusing sa paanan ng hagdanan, dilat ang mga mata, ngunit hindi na makagalaw. Ang kanyang buong katawan ay tila naging isang estatwa ng pagsisisi na paralyzed mula ulo hanggang paa, habang ang dugo ay dahan-dahang gumuguhit sa makintab na sahig. Sa halip na tumulong, mabilis na tumakbo si Nicole palabas ng pinto, dala ang mga ninakaw na alahas at naglaho sa gitna ng kadiliman ng gabi. Malayo sa kaguluhan ng mansyong yon,
Sa loob ng isang silid na puno ng amoy ng lavender at gatas, nakaupo si Clarice sa isang tumba-tumbang upuan. Ang bawat paggalaw ng upuan sa sahig ay tila isang hele ng kapayapaan habang hawak niya ang natutulog na si Lumi. Walang kaalam-alam si Clarice sa madugong trahedya na nagaganap sa pamilyang minsan ay nanakit sa kanya. Ang kanyang tanging iniisip ay ang bukas na puno ng pag-asa at ang init ng maliliit na kamay ng kanyang anak na nakahawak sa kanyang daliri. Ngunit ang katahimikan ng gabi ni Clarice ay bahagyang naputol ng pagpasok ni Alexander. May dala siyang isang tablet. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng tagumpay. Ipinakita niya kay Clarice ang isang balita na kakalabas pa lamang sa social media. Ang kumpanya ni Marcus ay opisyal na ring idineklara bilang bankrupt. Ang bawat ari-arian nito, mula sa gusali hanggang sa mga kagamitan, ay isinailalim na sa auction. At ang pinaka-shocking na balita para sa buong mundo ng negosyo ay ang pagbagsak ng logo ng kumpanya ni Marcus mula sa tuktok ng gusali nito, na ngayon ay papalitan na ng isang bagong pangalan. Habang binabasa ni Clarice ang mga balita, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Hindi siya natutuwa sa pagbagsak ng iba, ngunit nararamdaman niya ang timbang ng katarungan na dahan-dahang lumalapat sa kanyang buhay. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na winakasan nila Marcus noon ay tila muling nabubuo sa bawat hakbang ng kanilang pagbagsak. Isang tanong ang lumitaw sa isipan ni Clarice habang tinitignan ang kanyang anak. Sapat na ba ang katarungang ito para sa lahat ng luhang ibinuhos niya? O may mas malalim pa bang aral na nais ituro ang tadhana bago niya tuluyang maisara ang kabanata ng kanyang nakaraan? Kinaumagahan, natagpuan ni Marcus ang kanyang ina na nakaratay sa sahig ng mansyon. Hindi na nakakapagsalita at tanging ang kanyang mga mata na lamang ang gumagalaw sa takot. Kasabay nito, dumating ang mga awtoridad. Bitbit ang isang eviction notice para sa mismong mansyon na tinitirhan nila. Wala na si Nicole, wala na ang pera, at ngayon ay wala na ring tahanan si Marcus. Ang hamog sa pribadong sementeryo ng umagang iyon ay tila isang malamig na yakap na bumabalot sa bawat hakbang ni na Alexander at Clarice. Ang katahimikan ng paligid ay nababasag lamang ng mahinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanilang mga sapatos. Nagtataka si Clarice kung bakit siya dinala rito ni Alexander. Ngunit nang huminto sila sa tapat ng isang napakagandang puntod na gawa sa puting marmol, tila tumigil din ang pintig ng kanyang puso. Si Sofia, ang mahinang panimula ni Alexander. Ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng isang matandang sugat. Siya ang dati kong asawa. Tumingin si Clarice sa pangalan sa marmol. Napansin niya ang petsa ng pagpanaw. 10 taon na ang nakalilipas. Sa tabi nito, dahan-dahang hinubad ni Alexander ang kanyang mamahaling relo. Inilalantad ang isang mahaba at malalim na peklat sa kanyang pulso na tila isang mapait na mapa ng kanyang nakaraan. Akala ng mundo namatay siya sa aksidente. Pero ang totoo, iniwan niya ako sa gitna ng aking pinakamahirap na sandali para sa lalaking itinuturing kong matalik na kaibigan. Ang peklat na ito ang alaala ng gabing sinubukan kong tapusin ang lahat dahil sa sobrang sakit ng pagtataksil. Ang mga mata ni Alexander na laging puno ng awtoridad ay ngayon ay nagnanaknak sa lungkot at pagsisisi. Mula noon, isinara ko na ang pinto ng puso ko. Natakot akong magtiwala muli hanggang sa dumating ka, Clarice. Ang bawat salita ni Alexander ay tila isang malakas na hampas sa damdamin ni Clarice. Hindi niya inakalang ang makapangyarihang lalaking ito ay mayroon ding bitbit na ganitong uri ng kadiliman. Sa gitna ng malamig na hangin, dahan-dahang lumapit si Clarice. Hindi siya nagsalita. Sa halip, iniabot niya ang kanyang mga kamay at mahigpit na niyakap si Alexander. Isang yakap na hindi humihingi ng anuman, kundi nag-aalok ng isang tahimik na kanlungan. Naramdaman ni Clarice
ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Alexander. Ang matipunong bilyonaryo ay dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng babae. Tila isang batang sa wakas ay nakahanap ng kanyang tahanan pagkatapos ng mahabang panahon ng paglalakbay sa dilim. Ang init ng kanilang mga katawan ay tila naging isang panlaban sa ginaw ng sementeryo. Dahan-dahang humiwalay si Alexander, hinawakan ang magkabilang balikat ni Clarice at tinitigan ito nang may lalim na tila ba binabasa ang kanyang buong kaluluwa. Lumapit siya ng bahagya, sapat upang maramdaman ni Clarice ang mainit na hininga nito sa kanyang noo. Isang magalang, matagal, at punong-puno ng pagmamahal na halik ang idinampi ni Alexander sa noo ni Clarice. Walang kailangang sabihin, ang bawat pintig ng kanilang mga puso ay sapat na upang ipahayag ang isang pangakong hindi na sila muling mag-iisa sa gitna ng ulan. Pag-uwi nila sa kondo ng gabing iyon, ang paligid ay tila nababalot ng isang kakaibang liwanag. Habang naghahanda si Clarice ng gatas para kay Lumi, napansin niya ang isang sobrang puti na ipinasa ng guard sa ilalim ng kanyang pinto. Walang stamp. Tanging ang pangalan niya ang nakasulat sa isang mabilis at nanginginig na sulat kamay. Nang buksan niya ang sulat, ang amoy ng luma at maruming papel ang sumalubong sa kanya. Ang mga salita sa loob ay tila mga hiyaw ng isang taong nalulunod sa sarili nitong kasalanan. Clarice, parang awa mo na. Wala na akong ibang matakbuhan. Pakisuyo, puntahan mo ako rito sa Manila City Jail. Ang sulat ay galing kay Nicole, ang babaeng sumira sa kanyang pamilya. Ang babaeng tumawa habang itinatapon siya sa ulan ay ngayon ay nakakulong dahil sa kasong estafa at pagnanakaw. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagpapaikot sa mundo. Ang taong nasa itaas noon ay ngayon ay nasa kailaliman ng rehas. Nagmamakaawa sa taong pinakaminaltrato niya. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Clarice habang hawak ang sulat. Dapat ba niyang harapin ang multo ng kanyang nakaraan? O tuluyan na itong ibaon kasama ng mga alaala ng kanyang sakit? Ang marangyang pagbubukas ng pinakamalaking sangay ng Liwanag Bakery sa gitna ng lungsod ay tila isang pista ng tagumpay. Ang bawat sulok ng gusali ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier at ang amoy ng bagong lutong pastry na may halong bango ng mga sariwang bulaklak ay pumupuno sa hangin. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Clarice, suot ang isang puting business suit na nagpapakita ng kanyang linis at awtoridad. Sa bawat palakpakan ng mga tao, nararamdaman ni Clarice ang init ng tagumpay na hindi nanggaling sa swerte, kundi sa bawat patak ng pawis at luhang ibinuhos niya. Ang kanyang pangalan ay hindi na lamang isang pangalan. Ito ay naging isang simbolo ng pag-asa para sa maraming kababaihan. Sa dulo ng silid, nakasandal si Alexander sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Clarice nang may pagmamalaki na tila ba pinapanood niya ang pinakamahalagang likha ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng kinang ng tagumpay na ito, may isang tungkulin pa si Clarice na kailangang tapusin. Kinabukasan, natagpuan niya ang sarili sa loob ng madilim at mabahong pasilyo ng Manila City Jail. Ang ingay ng mga bakal na rehas na naglalapat at ang mga boses ng mga bilanggo ay tila isang malupit na mundo na malayo sa kanyang kinalalagyan. Sa harap niya, lumitaw si Nicole. Wala na ang mamahaling alahas, wala na ang makapal na makeup, at ang dating makinis na balat ay ngayon ay puno ng pantal at dumi. Ang kanyang buhok ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa takot at gutom. Clarice, salamat at dumating ka. Parang awa mo na. Kumuha ka ng abogado para sa akin. Hindi ko na kaya rito. Ang sigaw ni Nicole ay puno ng desperasyon habang nakahawak sa malamig na rehas. Hindi nagsalita si Clarice. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na salamin mula sa kanyang bag at iniharap ito kay Nicole. Tignan mo ang sarili mo, Nicole. Tignan mo kung anong ginawa ng kasakiman mo sa'yo.
Noong ninakawan mo ang pamilya ko at tinawaan ang sakit ko, akala mo ay ikaw na ang reyna ng mundo. Ngayon, ang tanging pagmamay-ari mo na lang ay ang pagsisisi na huli na para itama. Walang iniabot na pera si Clarice, walang pangako ng tulong. Ang tanging ibinigay niya ay ang katotohanan na mas masakit kaysa sa anumang sampal. Tumalikod si Clarice at lumabas ng kulungan. Iniwan ang mga hiyaw ni Nicole na unti-unting lumulunod sa ingay ng rehas. Sa labas ng gusali ng bagong branch ni Clarice, isang lalaki ang dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang balikat ay nakayuko at ang kanyang mga sapatos ay butas-butas na. Si Marcus, ang dating makapangyarihang direktor, ay ngayon ay isa na lamang anino na naghahanap ng kahit anong trabaho upang may makain. Ang kanyang tiyan ay kumakalam sa gutom at ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng alikabok at pawis mula sa ilang araw na paglalakad sa kalsada. Nakita niya ang isang karatula sa tapat ng itinatayong gusali. Naghahanap ng kargador at janitor. Walang pag-aalinlangang pumasok si Marcus, lunok ang lahat ng kanyang pride at lumapit sa foreman upang mag-apply. O sige, magsimula ka na bukas. Pero kailangang malinaw sa'yo, ang boss natin ay ayaw ng tamad. Kailangang laging malinis ang paligid ng opisina niya. Ang sabi ng foreman habang itinuturo ang itaas na bahagi ng gusali. Hindi alam ni Marcus na ang gusaling kanyang nililinis ay ang sentro ng imperyo ni Clarice. Ang bawat patak ng kanyang pawis sa sahig ay tila isang kabayaran sa bawat luhang idinulot niya noon. Habang nagpupunas siya ng salamin sa lobby, isang bagong gawang nameplate ang dahan-dahang inilalagay sa pintuan ng pinakamalaking opisina. Sa gintong titik na nakaukit sa madilim na kahoy, nakasulat ang mga salitang CEO Clarice, Liwanag Group of Companies. Napahinto si Marcus. Ang basahan sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag. Ang kanyang paningin ay nanlabo habang tinititigan ang pangalang iyon. Ang babaeng itinapon niya sa putikan ay ngayon ay ang nagmamay-ari ng mundong kanyang pinaglilingkuran sa bawat dumi at alikabok. Isang matinding panginginig ang bumalot sa kanyang katawan nang ma-realize niya na ang bawat pagkakataon na makita ang kanyang anak ay nakasalalay na ngayon sa kamay ng babaeng kanyang winasak. Ang amoy ng luma at maruming ospital, isang halong amoy ng gamot at kawalan ng pag-asa. Ang sumalubong kay Clarice nang pasukin niya ang isang maliit at siksikang nursing home sa dulo ng lungsod. Ang bawat tunog ng mga yabag ni Clarice sa kupas na tile ng sahig ay tila isang dayuhan sa lugar na yon, kung saan ang bawat pasyente ay tila kinalimutan na ng mundo. Dito natagpuan ni Clarice si Doña Lusing. Ang dating matapang at mapagmataas na babae ay ngayon ay nakaratay sa isang manipis na kama. Ang kanyang katawan ay tila naging isang tuyong dahon na madaling madurog. Ang bawat hininga nito ay may kasamang huni ng paghihirap at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng panguuyam ay ngayon ay nakatitig sa kisame ng walang buhay. Inabando na siya ni Marcus dahil wala na itong pambayad sa kanyang pangangalaga. Nang maramdaman ng matanda ang presensya ng isang tao, dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Ang pagkilala ay agad na gumuhit sa kanyang mga mata, kasunod ng isang matinding hiya. Hiya na tila gustong lamunin ang kanyang buong pagkatao. Clarice. Ang mahinang boses ng matanda ay tila isang kalansing ng mga basag na kristal. Nagsimulang gumulong ang mga luha sa kanyang kulubot na pisngi. Patawarin mo ako. Ang sama-sama ko sa'yo. Pinagtulungan namin kayo ng anak ko. Tumayo si Clarice sa tabi ng kama. Ang kanyang mukha ay kalmado at walang bahid ng galit. Tinitigan niya ang babaeng minsan ay itinuring siyang basura. Ang babaeng tumawa habang itinataboy siya sa ulan. Ngunit sa halip na sumigaw o maghiganti, isang malalim at malamig na kapayapaan ang namayani sa puso ni Clarice. Pinatawad ko na po kayo, Doña Lusing.
Ang boses ni Clarice ay matatag at walang panginginig. Pero pinatawad ko kayo para sa sarili kong katahimikan, hindi para bumalik tayo sa dati. Babayaran ko ang lahat ng bill nyo rito para sa susunod na 1 taon at ililipat kayo sa mas maayos na kwarto. Pero hanggang doon na lang iyon. Inanin nyo lang ang itinanim nyo at hindi ko na po obligasyon ang alagaan kayo. Isang matinding hikbi ang kumawala sa matanda. Isang pagsisisi na huli na para magbago ng tadhana. Sa labas ng pintuan, nakasandal si Alexander, pinapanood ang bawat sandali. Ang kanyang paghanga kay Clarice ay mas lalong lumalim. Nakita niya ang isang babaeng marunong magpatawad, ngunit marunong ding magtakda ng hangganan para sa sariling halaga. Bago tuluyang lumabas ng silid, dahan-dahang inilapag ni Clarice ang isang supot sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Ito ay isang mainit at sariwang ensaymada mula sa kanyang bakery. Ang bango ng tinapay ay tila isang huling alaala ng kabutihang palaging ibinibigay ni Clarice na hindi kailanman pinahalagahan ng pamilyang iyon. Ang bawat piraso ng tinapay na iyon ay simbolo ng kanyang pagkatao. Isang taong dumaan sa apoy upang maging matamis at buo. Nang lumabas si Clarice sa nursing home, ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng basbas sa kanyang desisyon. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay panandalian lamang. Habang pasakay siya sa kanyang sasakyan, isang madungis na lalaki ang biglang lumabas mula sa anino ng mga puno. Si Marcus. Nakasuot siya ng madungis na uniforme ng kargador, puno ng pawis at alikabok ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Nang makita ang kotse ni Clarice, walang pag-aalinlangan siyang tumakbo sa gitna ng kalsada at humarang sa tapat nito. "Clarice, kausapin mo ako!" Ang sigaw ni Marcus habang ang kanyang mga kamay ay humahampas sa windshield ng sasakyan. "Nalaman ko ang ginawa mo sa nanay ko. Parang awa mo na. Kailangan ko ng tulong mo. Gutom na ako." Biglang bumuhos ang ulan. Tila isang mabilis na pag-ulit ng eksena mula sa unang kabanata ng kanilang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito, si Marcus ang nasa labas, nakaluhod sa putikan habang ang ulan ay bumabayo sa kanyang katawan. At sa loob ng sasakyan, nakaupo si Clarice ng matuwid, ligtas at tuyo, habang tinitignan ng lalaking minsan ay naging buong mundo niya, na ngayon ay isa na lamang estrangherong nanlilimos ng kanyang atensyon. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa windshield ng sasakyan ay tila isang mabilis na pag-uulit ng kasaysayan, ngunit sa pagkakataong ito, ang tadhana ay nagpasya ng ibalik ang bawat sakit sa taong nagpunla nito. Sa labas, nakaluhod si Marcus sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin ng kotse ni Clarice habang ang putik ay unti-unting dumudungis sa kanyang mukha. Ang bawat panaghoy niya ay nilalamon ng ingay ng kulog at ang kanyang mga mata ay puno ng isang desperasyon na tila isang hayop na nasusukol sa dilim. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang malaking itim na payong ang agad na bumukas upang protektahan si Clarice mula sa ulan. Inalalayan siya ni Alexander na bumaba. Ang kanyang kamay ay matatag na nakasuporta sa bewang ng babae. Tila isang pader na hinding-hindi matitibag. Nakatayo si Clarice sa harap ng dating asawa. Ang kanyang emerald green na gown ay nananatiling malinis at tuyo. Isang matinding kontrast sa basang-basa at madungis na anyo ni Marcus. "Clarice, parang awa mo na." Ang hikbi ni Marcus. Ang kanyang boses ay nanginginig sa ginawa't hiya. "Nagkamali ako. Aminado ako. Pero ako pa rin ang tatay ng anak mo. Hayaan mo naman akong makita si Lumi. Kailangan ko lang ng pagkakataong makabawi." Tinitigan ni Clarice ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ang bawat alaala ng sampal, ng pang-uuyam, at ng gabing itinapon siya sa ulan ay mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na galit, ang tanging nararamdaman ni Clarice ngayon ay isang malalim at malamig na awa.
Isang uri ng awa para sa isang taong tuluyan ng nawalan ng kaluluwa. Noong kinuha mo ang pera ng nanay ko, Marcos, pinatay mo na ang asawa mo. Ang simula ni Clarice, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay tila isang hatol na walang pag-asa. Noong pinalayas mo ako sa gitna ng bagyo, habang dala ko ang anak natin, winakasan mo na ang anumang ugnayan na mayroon tayo. Ang babaeng kaharap mo ngayon ay hindi na ang Clarice na maaari mong saktan o utuin. Ang babaeng ito ay ang reynang nabuo mula sa mga abong iniwan mo. Hinawakan ni Clarice ang kanyang tiyan, kung saan naroroon ang peklat ng kanyang hirap at tagumpay. Si Lumi ay hindi kailanman magkakaroon ng ama na marunong lamang manakit at magnakaw. Ang kailangan niya ay isang mundong malinis at hinding-hindi ko hahayaang madungisan mo yon. Ang pagpapatawad ko ay sapat na para sa katahimikan ng nanay mo. Pero ang buhay ko at ng anak ko ay hindi na para sa iyo. Lumingon si Clarice kay Alexander at sa isang sulyap lamang, naintindihan ng lalaki ang lahat. Binuksan ni Alexander ang pinto ng sasakyan para kay Clarice, isang kilos ng paggalang at pag-aalaga na kailanman ay hindi naranasan ng babae kay Marcos. Bago tuluyang pumasok, tumigil si Clarice at muling tinitigan ang lalaking nakaluhod pa rin sa putikan. Ang bawat patak ng ulan sa mukha mo ngayon, Marcos, ay ang bawat luha na ibinuhos ko noon. Ang huling sabi ni Clarice, ngayon, malaya na ako. At ikaw ay mananatili sa bilangguang ikaw mismo ang gumawa. Sumakay si Clarice sa loob at ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila ang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng pasakit. Habang unti-unting umaandar ang sasakyan palayo, nakita ni Clarice sa side mirror ang anyo ni Marcos na unti-unting lumiliit. Isang nag-iisang anino na umiiyak sa gitna ng malakas na ulan. Nare-realize ang habambuhay na pagsisisi na wala ng lunas. Isang napakagandang tugtog ang pumuno sa loob ng sasakyan habang papalayo sila sa madilim na kalsadang yon. Isinandal ni Clarice ang kanyang ulo sa balikat ni Alexander at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi na kailangang matakot sa bukas. Ang bagyo ay tapos na at ang liwanag ay tuluyan ng nanahan sa kanyang puso. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila isang mahabang panaginip na nagising sa isang napakagandang umaga. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga kurtinang seda sa malawak na beranda ng bagong tahanan ni Clarice. Ang hangin ay sariwa, may dalang bango ng mga namumukadkad na rosas at ang tamis ng bagong lutong pastry mula sa kusina. Wala na ang amoy ng luma at madungis na nakaraan. Ang paligid ngayon ay puno ng halimuyak ng tagumpay at kapayapaan. Sa malawak na damuhan, isang 5 taong gulang na batang babae ang masayang tumatakbo. Si Lumi, na ngayon ay puno ng sigla at may mga matang nagniningning na tila mga bituin, ay hinahabol ang isang makulay na paru-paro. Ang kanyang bawat tawa ay tila isang matamis na himig na nagpapawis sa lahat ng pagod ng kanyang ina. Papa, tignan mo, mahuhuli ko na siya. Ang masayang sigaw ni Lumi habang tumatakbo patungo sa isang lalaking kakalabas lamang mula sa loob ng bahay. Lumuhod si Alexander upang salubungin ang bata. Binuhat ito ng may pag-iingat at hinalikan sa pisngi. Ang bilyonaryong dati ay malamig at sarado ang puso ay ngayon ay isa ng mapagmahal na ama at asawa. Ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng isang lalaking nahanap na ang kanyang huling hantungan. Lumapit siya kay Clarice na kasalukuyang nakaupo sa isang puting upuan habang umiinom ng kape at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa. Ang lalim ng iniisip mo? Mahal ko. Ang bulong ni Alexander. Ang kanyang boses ay puno ng lambot at pag-aalaga. Ngumiti si Clarice at hinawakan ang kamay ni Alexander.
Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, na ang bawat sakit noon ay tila naging pataba lamang para sa buhay na mayroon tayo ngayon. Sa isang maliit na balita sa telebisyon na naiwan sa loob ng sala, ipinakita ang isang report tungkol sa mga palaboy sa kalsada. Mabilis na nahagip ng kamera ang isang lalaking tulala sa isang sulok ng bangketa, madungis, payat na payat, at tila wala na sa tamang pag-iisip. Si Marcos, ang lalaking minsan ay naniwalang kaya niyang sirain ang isang babae, ay ngayon ay siya mismong sinira ng sarili niyang mga desisyon. Sa kabilang dako naman, si Nicole ay nananatiling nasa loob ng malamig na rehas. Binibilang ang bawat segundong nawala sa kanyang buhay dahil sa kasakiman. Hindi na naramdaman ni Clarice ang galit o pait nang makita ang mga yon. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Ang pagpapatawad ang naging susi upang tuluyan siyang makalaya sa bilangguan ng kanyang nakaraan. Nahanap na niya ang tunay na kapayapaan, hindi sa dami ng pera o sa laki ng kanyang imperyo, kundi sa init ng yakap ng kanyang pamilya at sa katotohanang marami siyang natulungan na bumangon din mula sa kanilang sariling mga bagyo. Ang aral na iniwan ng kanyang buhay ay malinaw. Ang isang babae, gaano man saktan at itapon sa putikan, ay may kakayahang bumangon at maging liwanag. Ang pag-ibig sa sarili ang pinakamatibay na sandata, at ang tadhana, bagaman minsan ay malupit, ay palaging may nakahandang gantimpala para sa pusong marunong maghintay at lumaban ng marangal. Habang lumulubog ang araw at nagpapakita ang mga unang bituin, nakatayo ang pamilya Montemayor sa veranda. Magkakahawak kamay habang pinagmamasdan ang liwanag ng syudad. Ang kwento ni Clarice ay hindi lamang isang kwento ng paghihiganti, kundi isang awit ng muling pagsilang. Ang liwanag ay hindi lamang nanahan sa kanyang pangalan, kundi sa bawat sulok ng kanyang bagong buhay.